seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. To God be all the glory po. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, hello. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay pwedeng magpuri at sumamba sa Kanya. Bago po ang pangangaral ng salita ng Diyos, gusto po muna nating i-welcome dito si Kagawad Michael Hipolito. Nandun po siya sa bandang likod. Pwede po bang tumayo? Ayan. Welcome po kayo dito sa ating pagsamba. Kagawad Michael. Gusto rin po nating i-welcome yung pong mga pinsan ni Brother Ila. Ano po, kaya masaya po siya ngayon. Masaya siya kasi nandito po yung kanyang mga pinsan from Maynila pa yata. Saan sa Maynila? Ano po? Si Tristan Del Rosario at saka si Enrique Manabat. Pwede po bang tumayo? Ayan. In-invite po sila ni Brother Ila. Ano po? Hindi ko alam kung meron po silang lakad, pero in-invite po muna niya rito. Kayo po welcome dito po sa ating pagsamba ngayong umaga. Praise God. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa matagumpay na District Pentecost. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa mga sa bawat isa, ano po, especially po yung mga nakadalo. Tayo po ay naniniwala na mayroon tayong mga experiences sa mga ganitong mga gawain. Ano po, at we're looking forward na sa susunod na taon tayo po ay makadalo dito po sa mga gawain ganito. At ako po ay naniniwala mayroong nilalaan na mabuti at pagpapala ang Diyos sa atin sa mga gawain ganito. Nakikita rin po natin yung mga kapatid natin
na ibig sabihin, hindi lang tayo ang mayroong ganitong pananampalataya. Meron pa tayong mga kapatid na with the same faith. Ano po? At tayo rin ay mayroong mga bonding na konti, kahit lang sa sasakyan, ganun, mga kwentuhan, ano po. Praise God. Ayan. Kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Genesis chapter 39. Ang bibigyan po natin ng emphasis sa yung 5 to 6 and verse 23. But I will be reading the whole chapter para makita po natin ang context ng ating pag-aaralan. Genesis chapter 39, verses 1 up to 23. Babasahin ko po sa New International Version. Ito po ang salita ng Diyos. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now, Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. "With me in charge," she told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. One day, he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. When she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. "Look," she said to them, "this Hebrew has been brought to us to make sport of us. He came in here to sleep with me, but I screamed. When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." She kept his cloak beside her until his master came home. Then she told him this story. "That Hebrew slave you brought us came to me to make sport of me. But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." When his master heard the story of his wife told him, saying, "This is how your slave treated me," he burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and when he was made responsible for all that was done there.
The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong nabigay po ninyo sa amin so that we can worship you and honor you, to give glory to your name. Salamat po. Nihiling namin, O Diyos, ang inyo pong pangunguna sa amin. Hinihiling namin na ang iyong mga salita ay may pangaral na mayroong kapangyarihan, may pangaral ng tama, may pangaral ng naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Hinihiling namin maging bukas ang aming mga puso at mga kaisipan upang tanggapin ang mga ito. Ma-inspire kami, Panginoon. Tumanggap, Panginoon, ang instruction sa pamamagitan po ng mga salitang ito. And Lord, we pray that you will always be glorified, be magnified, Lord, kapag ang iyong mga salita ay naipapangaral. And Lord, our desire is to glorify your name. We focus our minds and our hearts sa inyo po, Panginoon. Lord, we glorify you. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Paano po natin sinusukat ang tagumpay? Ang tagumpay po, kadalasan ito po ay sinusukat kung gaano na karami yung ating pera sa bangko. It is often measured by wealth. Di po ba? Halimbawa, nag-aral o hindi nag-aral, kapag yan ay naging marami yung kanyang marami yung kanyang pera, marami yung kanyang nabiling lupa, marami yung kanyang ari-arian. That is a measure of success based on the standard of the world. Tama po ba? People often measure success by wealth. Success is often measured by position. Kung ikaw ay nasa kumpanya, tapos mataas, o ikaw ang mataas ang iyong posisyon, o kaya ikaw yung may-ari, vice president ka, o kaya president ka, you wield power. Position, mayroong kaakibat na power. So it's measured by wealth, position, and power. O kung minsan naman, it is measured by the comforts that we have. Sasabihin, mayapa yan, yung kanyang buhay, maayos na kasi komportable ang kanilang buhay. Nga ganun po. And tanggapin man natin o hindi, kasali po tayo, people strive to conform to the success that the world has defined for us. Salamat sa Panginoon kung ipaparanas po niya sa atin ang tagumpay with wealth, position, power, or comfort. Pero tayo po bilang mga mananampalataya ay iba yung sukatan na binibigay po ng Diyos. Success is not that what we achieve great things. Not that we achieve great things. Or not that we amassed great wealth for ourselves. Or yung pong people praise us. Or we receive accolades from men. Kasi po ang sabi ng Mark 8:36, what shall it profit a man if he gain the whole world yet forfeit his soul? Is that not success in the standard of men when you have the whole world? Kumbaga, sabi dito, you gain the whole world. Imagine that wealth. Imagine that power. Pero sabi ng Panginoong Jesus, ang nagsasalita po nito, wala kang pakinabang doon kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak. Tama po ba? Ang Panginoon ang nagsalita po niyan . Joseph experienced God's favor.
tandaan po natin, si Joseph, bago pa itong Genesis 38 na ito, ang kanya pong mga kapatid ay naiinggit sa kanya. Kasi paborito siya ng kanyang tatay, kaya wag tayong magpaborito. Paborito siya ng kanyang tatay, tatay niya si Jacob, at pagkatapos, dahil paborito siya ng kanyang tatay, he was despised by his other brothers. Yung 10. No? By the way, meron silang kapatid pang isa na babae, si Dina. At pagkatapos po nito, nagkaroon pa ng anak, si Rachel. Ang pangalan ay Benjamin, buong kapatid ni Joseph. He was despised by his brothers. At kung babasahin po natin, binabasa ko po kasi ito. Kasi si Joseph, siya yung bunso, bali dito sa time na to. Pagkatapos, siya yung parang namamahala sa kanyang mga kapatid. Yung kanyang mga kapatid, nandun sa field, nagtatrabaho siya, nagbabantay. Pagkatapos, nagsusumbong pa sa kanyang tatay. Kaya dinispise siya. Nung minsan po, at maliban po doon, parati siyang nananaginip. Nananaginip siya ng kanyang mga kapatid ay lalapit sa kanya, hingi ng tulong, at yuyuko sa kanya. Nangyari yun. Nangyari naman yun. Pero dahil po dito, dahil dito sa kanyang mga panaginip, dahil paborito siya ng kanyang tatay, ay gusto siyang patayin. Imagine that, kapatid, pag gustong patayin. At nung minsan inutusan ng kanyang tatay na sila po ay puntahan para mag-report. Pinuntahan, napalayo sila. Tapos nakita nila si Joseph parating. Sabi nila, nandyan si Joseph. Tingnan, patayin natin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Mayroong kumontrang isa, si Reuben. Pero sa madaling istorya, tinreten siya, papatayin na, pero sabi nila, wag nating patayin. Bibenta natin. Binenta sa mga Ismailites, mga businessmen. At siya po ay dinala sa Egypt. Makikita natin na yan sa verse 1. Now Joseph had been taken down to Egypt. So binenta siya, naging slave siya. At ang report sa kanyang tatay, ni-report ng kanyang mga kapatid ay ito. Siya ay kinain ng mga wild animals. At pinakita pa nila ang coat na ginawa ng kanyang tatay. Imagine if you're the father, your favorite son, iyak ng iyak. Kasi binigay yung kanya pong coat, punong-puno ng dugo. Sinoke nila po sa dugo ng animal. Imagine din naman yung dalahin ng kaniyang mga ito, mga anak ni Jacob, mga kapatid ni Joseph. Imagine naman yung dala-dala nila yung kanilang tatay ay diniceive nila. That was the story of Joseph. At ngayon nandito siya sa Egypt. At makikita natin, if we will give emphasis sa Genesis 39:5, si Joseph na-experience mo niya ang favor ng Panginoon. Madalas makita natin dito, the Lord was on everything. The Lord was with Joseph. Nandun ang favor ng Panginoon kay Joseph. Verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered. Maraming beses po yan makikita natin dyan sa verse o sa chapter na yan. He experienced God's favor both on a prosperous household, in the household of Potiphar, and during his time in the dungeon or in jail. Kahit dun po sa kanyang, nandun siya sa kulungan dahil he was falsely accused of rape.
At tandaan po natin, slave siya rito. When he was falsely accused of rape, siya po ay napunta sa kulungan, and even in the kulungan, in jail, siya po ay binigyan ng favor ng Panginoon. Kung ano ang nangyari kay Potiphar, he was in charge of all the household of Joseph. Kahit doon po sa kulungan, he was still, was given favor doon po sa warden, so that Joseph was in charge of all those held in the prison. Hindi kaya ito picture of what will come in his life after the prison, because he will be in charge of the whole Egypt. Darating ang panahon. Pero hindi tayo mag-a-advance doon. He experienced favor both in a prosperous household and in a prison cell. He experienced success regardless of the situations of his life. He was with Potiphar, God blessed him. He was in jail, God blessed him. God was with him. Ang tunay na tagumpay, hindi po nadidetermine ng mga sirkumstansya natin sa buhay, kundi doon sa presensya ng Panginoon. True success is not determined by circumstances, but by the presence of God in our lives. Naniniwala po kayo doon? Ang presensya ng Diyos ang siyang magbibigay ng mga pagpapala sa atin. Ang presensya ng Panginoon ang magbibigay ng tunay na tagumpay sa atin bilang mga mananampalataya. Na-experience mo ni Joseph ang tagumpay as God's presence kept him throughout his whole faith journey. His faith journey, nandun ang presensya ng Panginoon. At nandun ang kanyang pananampalataya, nandun ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ang mensahe po, ang pamagat ay God's presence determines true success. So, dapat alam natin na si Joseph, biyaya ng Diyos. Si Joseph, nandun ang presensya ng Panginoon. Amen. Ang sabi po ng verse 5, si Potiphar, siya ay nakaka-experience ng pagpapala ng Diyos dahil kay Joseph. Maliwanag po yan. Maliwanag yan. Sabi, from the time he put him, meaning Joseph, in charge of his household and all that he owned. Sino daw ang may in charge? Si Joseph. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Maliwanag yun. Napagpapala si Potiphar, hindi dahil deserve niya, hindi dahil siya pinagpapala ng Panginoon, pinagpapala ng Diyos. Si Joseph at naaambunan si Potiphar. The blessing of the Lord was on Potiphar. Had everything Potiphar had, both in the house and in the field. Tapos nilagay niya si Joseph sa lahat ng kanyang ari-arian. Of course, except sa kanyang asawa. He did not concern himself with anything except the food he ate. God's blessing overflowed through Joseph. Ganda, yung blessing ng Panginoon. Nag-overflow pagkatapos. Tandaan po, slave siya dito. He was a slave. Yet, God's favor on him benefited his master. Naambunan siya ng blessing. A godly person's influence can bring blessing to a family, to a workplace, to a church, or community. Blessing po ba ang buhay natin sa ating pamilya? Blessing po ba ang ating buhay doon sa workplace natin, sa community natin? Kagaya po ni Joseph, kung nasaan po siya ay pagpapala doon sa panahon na nandun po siya kay Potiphar. Si Potiphar ay napagpapala. Our lives as Christians, should be
a blessing to others. Kung nasaan tayo, bakit tayo pagpapala? Sapagkat dala natin ang mensahe ng kaligtasan. Sapagkat pwede nating ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Alam po ninyo, doon sa, hindi ko na lang ma-quote yung exact paano sinabi, ang isang church sa isang community, yan ay pagpapala. Pag inalis ang church, inaalisan yung blessing ng ang isang community dahil nawawalan ng influence doon sa community na yun. Imagine yung influence na meron ang bawat mananampalataya. Siya ay daluyan ng pagpapala ng Diyos because we bring the good news of God, of God's love and salvation. Ibig sabihin, kahit nasaan tayo, ay dapat maging pagpapala po ang ating buhay. Amen. Makikita rin po natin dito that faithfulness matters more than position. Tingnan po ninyo, si Joseph, he was a slave. Pero does it matter ang kanyang position ba? Slave siya, mababa siya. Pero paano ba yung influence niya? Ang influence niya ay nandun po sa kanyang pagtatapat sa Diyos. Faithfulness matters more than position. Joseph was a slave. He lost his freedom. Binenta na kasi siya eh. Pero kahit wala ang kanyang freedom, hindi naman nawala ang kanyang faith sa Diyos, hindi nawala yung kanyang paniniwala at ang kanyang karakter. Circumstances, hindi dapat niya binabago ang karakter natin. Kung mabago man, ay para dun sa pagbabago na sinasabi ng Diyos na tayo ay matransform. Pero kahit na yung kalagayan natin ay hindi maganda, hindi ibig sabihin yung karakter natin ay mag-iiba for the worse. Bitter ba si Joseph dito? Kung titingnan natin, bitter ba siya? Sinabing, slave ko kin, magwala na ako kin, bahala ng mate. Total, din ka na akong kapatid, din na ako man kaluguran. Di naman po siya na gano'n. Nandun pa rin, we read in between the lines, nandun pa rin yung character niya na mabuti. At marahil dun sa mga pangyayari sa kanyang buhay, mas lalo siyang lumapit sa Diyos. Kaya ng Diyos na gamitin po ang ating mga buhay even when we are not in positions of power and authority. Na ako magkain, na ako magpastor, ayo. Pastor, yung ating power, yung ating authority, yan mo O kaya yung mga leaders natin, leaders in government. Pag-pray po natin ng ating mga leaders. Sinasabi po yan ng Romans 13. Leaders in our barangay, leaders in the national government, we should pray. God can use our lives. Slave ito even when we are not in positions of power and authority. At si Potiphar mismo, nirecognize po niya na ang tagumpay ng kanyang household was connected to Joseph and the Lord's favor upon Joseph. Mayroon pong influence ang buhay ng isang mananampalataya. Kahit wala po siya doon sa isang kalagayan na he's wielding power or authority. Ang authority niya, ang kanyang patutuo ay nandun sa karakter niya. Ang kanyang patutuo ay nandun sa ang Diyos ay nandun po yung binabago ang character
niya. Ano po, He can use our lives na po pag natatransform yung buhay po natin. And people can recognize that. Ang mga mananampalataya, kagaya po natin, we are called to be channels of God's blessings wherever we are planted. We should be channels of blessings. Hindi po tayo reservoir. We are not reservoir. Ang reservoir po, ito po ay lalagyan. Tama? Ang reservoir, ano po, yun ay, halimbawa, kung yan ay lalagyan ng tubig, o kaya dam, ano po yan. Tapos, walang outlet, yan, reservoir, yan. Hindi po tayo ganon. Hindi lang tayo basta dapat napupuno ng blessings. Tayo ay channels of blessings. Amen. Tayo ay pagpapalain ng Diyos. Ano po, maraming pagpapala ibibigay ng Panginoon, pero yan po ay dadaloy lamang po sa atin. Si Abraham, ano po, pinagpala ng Panginoon. Babasahin natin, babalikan ng Genesis chapter 12, na kung saan sabi ng Diyos, pagpapalain kita. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you. Imagine, sasabihin ng Panginoon sa iyan, Emerson, I will make you into a great nation. Ay, pilan na panganak. Adwa, Abraham, alaya panganak kini eh. Pero sabi ng Lord, I will make you into a great nation. Ginawa ba ng Diyos yan? Ginawa po ng Diyos. And I will bless you. I will make your name great. And you will be a blessing. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. 2 beses sinabi po niya. Sabi niya, you will be a blessing. Pagpapalain siya ng Panginoon, pero dapat dumaloy lang sa kanya ang pagpapala. Sabi niya, and you will be a blessing. Tapos dun sa verse 3, and all peoples on the earth will be blessed through you. Bakit po peoples yan? Bakit hindi people? Tama ba yung peoples? Bakit peoples? Bakit hindi lang people? Tingnan yung Bible nyo, peoples yan. Bakit peoples? Kasi po yan ay mga tribu. Tribu. Parang Koreano, Pilipino. Tapos na Pilipino, dami pang mga tribu, mga Ilocano, mga Kapampangan, iba-iba. Kaya peoples po yan. Hindi lang basta isang nation, naiisa yung mga tribu. Now, my point, ito po, tayo ay tatanggap ng pagpapala sa Diyos. Not to hoard, not to be a reservoir, but to be a channel so that others may be blessed. You will be a blessing, ang sabi niya, and all peoples on earth will be blessed through you. We are called to be channels of blessings wherever we are planted. Si Joseph, he was planted doon po sa household ni Potiphar, and he was a blessing. Tayo po. Are we a blessing? Doon po sa kung saan tayo itinanim ng Diyos. Sa community natin, sa trabaho natin, sa eskwelahan natin. Are we a blessing? God's presence makes us a blessing to others. Si Joseph, siya po ay dumanas ng maraming pagsubok at paghihirap. Siguro, kung internalize natin ito, wala sa kalingkingan yung mga dinadanas natin sa dinaranas nito. Kung minsan, meron tayong mga kaguluhan sa pamilya, reality po yan. Pero hindi pa naman napunta siguro sa ganito, sa kanyang kalagayan. Binenta siya, una, papatayin nga eh.
Pero nandun ang presensya ng Panginoon. At pag nandun ang presensya ng Panginoon, isusustain po tayo kahit sa mga mahihirap na kalagayan. Sa verse 23, magja-jump po tayo. Pinakita lang natin yung bakit may ganun yung verse 23. Ang sabi ng verse 23, the keeper of the prison guard, hindi na po si Potiphar ito, palagay ko. Nandun na siya sa kulungan eh. Merong warden. Ang term po ng iba ay warden. The keeper of the prison guard, sa NIV, warden ang ginamit. Babasahin ko po sa NIV. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success whatever he did. Nandun na naman yung sinasabi ng salita ng Diyos. The Lord was with Joseph. Pinagpapala siya dahil sa presensya ng Panginoon. Ano po? Ang circumstansya po ni Joseph nag-iba. Doon sa napakagandang kalagayan niya. Employed siya kay Potiphar. Siya lahat na mamahala. Ano po? Nag-iba. Nandun na siya sa kulungan. Hindi natin alam kung paano yung kalagayan ng kulungan na ito. Yung iba po, kung kulungan, baka hindi, meron na bang bakal noon? Yung time na yon, meron ng bakal? Hindi naman selda siguro yon, baka nasa dungeon siya. No? Joseph's circumstances changed. From Potiphar's household to the prison cell. Because he was falsely accused of rape. Yung kalagayan niya, matindi, no? He was falsely accused of rape. Tapos, sira pa siya kay Potiphar. Hindi naman siya pinaniwalaan. His circumstances changed. Pero nandun pa rin ang presensya ng Diyos sa kanya. Alam ng Diyos ang katotohanan. Alam ng Diyos na hindi niya ni-rape ang asawa ni Potiphar. Pero nandun siya sa kalagayan na gano'n. Pero napakaganda po, nababanggitin ng Biblia, the Lord was with Joseph. Makikita po natin na ang favor ng Panginoon sinundan si Joseph into the prison. Kaya ang mga circumstances natin, hindi yan magsasabi na tayo ba ay in good standing. Hindi yan magsasabi ng ating standing sa Diyos. Kasi dito sa kalagayan ni Joseph, nasa kulungan siya. But we can see that God's favor follows Joseph into prison. At yung kanya pong, ito rin makikita natin, yung mga circumstansya ng buhay cannot cancel God's purposes. Bakit po? Kasi kung titingnan natin, God is already orchestrating that Joseph will go into prison so that makakamit niya doon yung baker and cupbearer ng Pharaoh and eventually makakaharap niya si Pharaoh. Circumstances cannot cancel God's purposes. Prison could not cancel God's promises. Meron bang pangako ang Diyos kay Joseph? Meron. Di ba nanaginip na siya? Di ba meron na siyang mga panaginip? Nung nandun pa siya sabi niya, nananaginip ako, yung mga parang sheaves. Yumuyo ko sa akin, sabi niya. Even the moon and the stars. The sun and moon and the stars. Ibig sabihin, pati tatay niya, pati nanay niya, pati yung mga kapatid niya,
They will all bow down someday to Him. Kaya sabi ng tatay niya, anong sinabi niya yun? Sabi ni Jacob, nanipanyabyan mo to. Pero meron ang Diyos na pangako sa kanya. Ano po? Hindi kaya siya nagtatanong sa Diyos, Lord, paano yung mga panaginip ko? But prison, even prison, could not cancel God's promises. Yung mga mahihirap na kalagayan at sitwasyon sa buhay po natin, hindi ibig sabihin tayo po ay iniwan ng Diyos. Sapagkat kailanman ay hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen. Are you in a difficult situation? And maybe you are thinking, kung kapilan ko may born again, kanta na ako man may. Difficult situations do not mean God has abandoned you. Because He will never leave you just for once. Not once. But He will leave you. Amen. The Lord will be with you. Pangako po yan ng Panginoon. Pangako ng Panginoon na sasamahan ka. Pangako ng Panginoon na hindi ka iiwan kahit na ano ang mangyari. Kung nandun tayo sa mga difficult situation, kagaya po ni Joseph in prison cell, do not lose hope. Because your God is a faithful God. Amen. Marahil marami po sa atin, napunta na tayo sa mga difficult situations. Na inisip natin, paano kaya ako makakaalis dito? I have been in difficult situations in my life. Paano kaya ako makakaalis dito? But God is a faithful God. God is a loving God. Hindi ka iiwan. Amen. Si Joseph, even in a difficult situation, he experienced success. Bakit? Kasi difficult or success is defined sa atin po, no? Success is defined by God's presence. Nandun ang presensya ng Diyos. Nandun ang presensya ng Diyos. Hindi po yung comfort natin sa buhay. Si Jesus, komportable kaya ang buhay niya? Hindi naman. Si Paul, komportable ba ang buhay niya? Hindi naman. Tayo nga, komportable. Ang biblical success, it's not merely prosperity. It's not that. Ang biblical success, ito po ay nayo ay namumuhay under God's favor at ina-accomplish natin ang purpose ng Diyos sa ating po mga buhay. That is success. Amen. Even in seasons of injustice. Tanong, hindi ba dumaranas ng injustice si Joseph dito? Hindi ba injustice yung siya po ay kulong na hindi niya kasalanan? Hindi ba injustice na siya po ay ihiwalay sa kanyang ama ng kanyang mga kapatid at binalak na patayin? At siya po ay binenta bilang isang slave. Even in seasons of injustice, God can give us success. Even in seasons of suffering or in waiting. Kasi kung minsan, di ba, meron tayong seasons of waiting para, Lord, tagal naman. Di ba, meron pong ganon. Lord, ang hirap naman, nandito sa kalagayan ganito.
There are seasons of waiting. Seasons na parang walang mga breakthrough. But God can cause us to prosper, not financially maybe, but spiritually. Yes, we're in seasons of suffering or waiting, but God can cause His people, tayo po, to prosper spiritually and fulfill His plans for our lives eventually. Naniniwala po kayo doon? I believe that. Amen. Trust God's presence even when life is unfair. Tanong, kailan pa naging fair ang buhay? Kailan pa naging fair? Tanungin mo si Brother Ruping. Kailan pa naging fair, Brother Ruping, ang buhay? We need to trust God's presence even when life seems unfair. Praise God, we have a faithful God. Praise God, tutulungan tayo ng Panginoon. Praise God, gagawin niya ang kanyang mga pangako. Kasi kung minsan, makanya naman. Hindi ko na pumatandaan kung anong pangalan nitong nagsabi nito sa Biblia. Sabi niya, Lord, bakit yung mga wicked nagpa-prosper? Why do the wicked prosper? Magtatampo na siya parang magtatampo pa siya sa Panginoon. Bakit ako, Panginoon? Sila nagpa-prosper, wicked sila. Ako hindi. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, pinakita niya yung end ng mga wicked. Huwag tayong mainggit sa masama. Sabi ng Biblia, huwag kang mainggit sa masama. Trust God's presence even when life seems unfair. Ang sabi po ng Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. Kapag ikaw ay nandun sa gitna ng apoy, hindi ka masusunog. Kapag ikaw ay nandun sa, paano yung kanta natin? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Sinasamahan tayo ng Panginoon doon sa mga mahihirap na sitwasyon ng ating mga buhay. Doon sa mga problema na hindi natin kayang isolve. Pero nandun ang Panginoon, i-acknowledge lamang po natin siya. Nandun siya. He is there. In our deepest moments. The Lord is there. The Lord was there in your deepest moments. Nandun siya. Hindi ka iniwan. Hindi ka pinabayaan. Amen. His presence sustains us in difficult times. And that is the truth. That is truth. Maraming makapagpapatotoo marahil sa atin. Makapagpapatotoo po ako that God sustained me and still sustains me in difficult times of my life. Kung minsan, hindi mo na lamang sinasabi mga struggles natin, mga problema na mga kinaharap natin. But the Lord is there. The Lord is there. Ang sabi ng verse 23, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Whatever he did. Biruin mo yon, andyang nanggawan mo, hindi na nakatagumpay nga po. Of course, ang Diyos pinangungunahan. Ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa Diyos.
Hindi lamang po sa effort natin. Pwede na mag-effort tayo, pero kung hindi bibigay ng Panginoon, walang mangyayari po dyan. Hindi ko naman sinasabing huwag tayong mag-effort. Baka naman, parang tayo yung si Juan Tamad. May hinihintay na lang yung bayabas na mahulog. Alam pa ba yung istorya na yon ng mga bata? Hindi na yata yung istorya, no? Nung bata tayo, di istorya. Si Juan Tamad, hinihintay na lang yung bayabas. Imbes na tumayo, abutin, ay, hinihintay pa niya, ganon, na mahulog. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-strive. Mag-strive po tayo. Pero ang sinasabi ko po, ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa Diyos, hindi lamang po sa effort natin. Ang tunay na tagumpay ay gagawin natin ang kalooban ng Diyos kung saan po tayo nilagay. Gawin natin ang kalooban ng Diyos sa iglesyang ito. We were tayo po ngayon ay magkakasama. Magkakasama tayo ngayon sapagkat tayo ay dinala ng Diyos dito. Upang gawin ang kanyang kalooban at i-fulfill natin ang purpose ng Diyos kung saan tayo nilagay. Nilagay tayo ng Diyos dito sa church na ito. Gawin natin ang kalooban ng Diyos sa church na ito. Nilagay ka ng Diyos doon sa iyong pamilya. Ating kang control nung kanino kami bayet. Ating kang control. Yun yung buri mong tatang. Ating kang control ka rin. Ala kang control. Nung kanino ka pamilya miras. Pinili ng Diyos ito. Pinili po ng Panginoon yon para sa iyo. Gawin mo ang kalooban ng Diyos doon. Kung saan kanya nilagay, kung saan kanya pinili. Kung saang lugar, kung saang pamilya, kung saan ka nagtatrabaho. Ako naman sabihan, nakakayangobra, kama ko, hindi po sinasabi yun. Ang sinasabi ko po, gawin natin ang purpose ng Panginoon kung saan niya tayo nilagay. Sa church na ito, gawin natin, meron pong sinasabi, grow where you are planted. Grow where you are planted. Alam po ninyo, kung minsan, hindi natin naintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin. Diba? Si Joseph kaya, naintindihan yung nangyayari sa buhay niya dito. Mga pagsubok ng buhay, hindi natin naintindihan. Hindi natin ma-explain. Parang iniisip natin, what good can come out of this? What good can come out of this situation in my life? Mga pangyayari, Pero we need to trust the Lord for His plans. We need to trust the Lord. Ginawan po ito ng pelikula eh. Yung buhay ni Moses, yung Prince of Egypt, basta sabi ko, panoorin yun. Pinanood yun na yun. Panoorin nyo. Ito rin po ang buhay ni Joseph. Cartoons din. Yung meron siyang kanta. Kinakanta niya to. Sabi niya, nung hindi niya na maintindihan ang mga pangyayari sa buhay po niya, kumanta siya. Itong kanta niya. Ano lang ito? Wala sa Biblia yan. Ang sabi po niya ay, you know better than I. Panginoon, mas alam mo ang mga pangyayaring ito sa buhay ko. Alam mo ang purpose mo. You know better than I. The Lord knows better than us. Why? Bakit mga pangyayari sa buhay natin, mga kinakaharap natin? Imagine Joseph, he was falsely accused and now in prison. What good can come out of this?
Imagine po yung mga trahedya ng buhay niya. What good can come out of this? He is now in prison. Na niya pang makaluwal ka rin. But the Lord knows better than us. And there is something good that can come out of this if we are in the midst of God's will. Maniwala ko po rin. God was already executing the events to stage the fulfillment of His plan. Mag-advance tayo ng konti. Ano po, nung nandun po siya sa kulungan, yung pong dalawang naglilingkod kay Pharaoh, yung pong cupbearer at saka po yung baker. Crucial po ang mga positions ng mga yan. Bakit? Ang cupbearer, ikaw ang nagpapainom sa hari. Ikaw ang nag-prepare. Kung ano man ang kanyang inumin. Ano? Yung baker, siya yung nagbe-bake. Kinakain ng hari, silang nagpapakain. Crucial ang position. Dahil sila, hawak nila ang buhay ng hari. Kapag gustong lasunin, nagkaroon sila ng kaso, yung chief baker at saka yung chief cupbearer. Napunta sila, nakakosa nila si Joseph. Hindi lang kosa, parang naging boss nila kasi siya yung namamahala sa prison. Iyang maging warden too. Ale, temibasan. Noong sila ay nandun sa kulungan na naginip sila, same night. Ang panaginip ng isa ay, ano yung panaginip niya? Basta parang nag-i-squish siya ng mga ubas. Yung isa naman na panaginipan niya, parang may kinakain yung mga bread. Hindi ko na pumaano. Ang sabi niya, yung mga interpretation, magkahiwalay, opposite. Opposite. Yung isa, marirestore. Yung cupbearer. Yung baker, papatayin. Ang sabi ni Joseph, kakainin ka ng mga ibon. Yung interpretation niya. Isa na direng ayop. Nangyari yun after 3 days. After 3 days pala, pag celebration, birthday. Mag-birthday la pala rin Pharaoh. Tama ba? Baka. Basta may celebration. Ang pakiusap ni Joseph, pag atsuna ka king hari, pakisabi mo ko, ala ko rugong kasalanan. Ala akong kasalanan, pakisabi mo ko. Baloy po, nung emeni na pingari, after 2 years, iniyaga na ka ning cupbearer kay Joseph. After 2 years pa. Yan po. Of course, yung nangyari po doon, pinatawag siya dahil yung cupbearer, sabi niya, meron akong nakasama doon sa kulungan. Ang pangalan niya ay Joseph. Nag-interpret ng panaginip. Pagkatapos, pinakuha ni Pharaoh at dinala sa kanya. At sinabi ng Pharaoh ang kanyang panaginip. At ininterpret ni Joseph, mayroong kasamang suggestion na ganito ang gagawin upang hindi mamatay yung then known world. Kasi alam po ninyo, yun ay ginamit ng Diyos upang hindi maubos yung tao sa buong mundo. What good can come out of this? Ang Panginoon, pinaplano na niya ang mga events na mangyayari. He was preparing Joseph for greater blessings. Hindi kaya ang Diyos ay nihahanda po kayo for greater blessings. Amen. God sustains you in difficult times. Maybe you are in difficult time, but praise God. God sustains you. Pero ang Diyos maaaring hinahanda ka doon sa greater blessings.
What can we do? Be faithful. Hindi yung magtatampo tayo sa Panginoon, Lord, tsuna ko naman kayong masakit na sitwasyon. Ang mahalaga, nandun ang presensya ng Panginoon at magtapat po tayo. Why? Because He will do what He promised. Gewa na po kang Joseph eh. Ali po, faithfulness today is preparation for God's blessings tomorrow. Magtapat po tayo sa Panginoon. Amen. The greatest blessing is not where we are now or what we have accomplished. Ay, dakal na ako ay accomplish. Ay, kaya na ako yan eh. Big time na akong yan ni Brad. It is not where we are now or what we have accomplished. It is that God is with us. Yun ang pasalamatan natin. Kung babalikan natin, it's only because of God. Do not pursue success apart from God. Do not pursue success apart. Tayo po, mga mananampalataya, ang success natin ay dapat nakaangkla sa ating Panginoon. Huwag tayong magpursue ng tinatawag natin success apart from God. Ipursu natin ang presensya ng Panginoon and let Him define and direct our success. Amen. Kapag nasa atin ang Diyos, kapag ang presensya ng Panginoon na nasa atin, walang sirkumstansya po ng buhay na pwedeng magpahinto ng purpose ng Diyos sa atin. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay blessed ngayon, kaya ng Diyos. Walang pwedeng magpigil doon sa gustong pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen. Walang mahirap na sirkumstansya ng buhay na pwedeng maghinto ng purpose ng Diyos. Ginawa po niya yun kay Joseph. He can do that in our lives too. Amen. Let's all stand po. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo
sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo, Jesus, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. Hallelujah. Panginoon, Panginoon, dakila Salamat po. katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako Hallelujah. ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang Hallelujah. puso mo. Ulitin po natin. Panginoon, Hallelujah. dakila Purihin ka, katapat Panginoon. sa dalangin Purihin ko. ka. Ako'y inibig Salamat po. mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Hallelujah. Walang pinipili ang puso mo. Let's invite the presence of Walang the Holy Spirit. pinipili ang puso mo. Hallelujah. Jesus. Walang pinipili Hallelujah. ang puso mo. Let's invite the presence of God, Jesus. presence of the Holy Spirit in our lives. Manalangin po tayo, hingin natin sa Diyos, hilingin natin sa Holy Spirit na mag-manifest ng kanyang presensya. Hallelujah, hallelujah. Sige po, manalangin tayo. Jesus. Sige po, mag-pray kayo personal po na prayer. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong presensya ang siyang magiging dahilan upang kami ay magiging pagpapala sa iba. Thank you, Lord God. Hiling namin ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, Panginoon, ay patuloy na kami po ay i-sustain doon sa mga mahirap na kalagayan at sitwasyon ng aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, na Ikaw ang pwedeng magbigay sa amin ng tagumpay upang magawa namin ang inyo pong kalooban, ang inyong purpose para sa aming mga buhay. Salamat po. Hinihiling namin, O Diyos, na sa buhay namin, Lord, mag-manifest ang presensya ng aming Diyos, mag-manifest ang presensya ng banal na Espiritu. Panginoon, sa puso namin, sa buhay namin, O Diyos, ang katotohanan at ang pagkilos ng Diyos ay nasa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Iparanas mong patuloy, O Diyos, ang iyong presensya sa bawat buhay. Iparanas mo, Panginoon, ng iyong presensya sa bawat pamilya, Panginoon. In the name of Jesus Christ. And Panginoon, gawin mo, O Diyos, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po. Patuloy na pagnasain namin, Panginoon,
ang iyong presensya sa aming mga buhay. Lord, yun yung pahalagahan namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagkilos, Panginoon. At matuto kami, O Diyos, na marinig ang iyong boses para sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Lord, thank you for your presence in our midst. Lord, patuloy na hipuin mo ang puso ng iyong mga anak. Dalangin namin, O Diyos, ang mensaheng ito ay patuloy naming baunin, Panginoon. Ang mensaheng ito ay maitatak sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Salamat po. We thank you for your presence this morning. Salamat. Ang karangalan, Panginoon, ang kalwalatian sa iyo lamang, Panginoon. Lord, ang iyong mga anak na naririto, pagpalain mo po sila, iparanas ang kagandahang loob ng Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po.